Bakit idiniklara ng Papa na Disyembre 25 ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo? Yan ay mapatunayan natin sa chronological computation na nangyari talaga at malalaman natin na ang Disyembre 25 ay kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Batay sa chronological event na makikita sa Biblia. Bakit? O natandaan natin si Santa Elizabeth ay nabuntis matapos yung ginawang pag-insinso ng asawa niyang si Zakaria doon sa templo. Naalala niyo? Kung mabasa ninyo yung Lucas Kapitulo 1, versikulo 11, ituloy sa 13 at 24. Yun po mga kapatid, ang tradisyon ng mga Hudyo na ang pag-iinsinso sa templo, ginagawa yan kada taon. Kada taon. At may, yung paggawa nila kada taon, ginagawa nila yan sa buwan ng mga Hudyo na tinatawag na Tishrei 15. At yung Tishrei 15, ang equivalent naman sa ating Gregorian calendar na nauna ng kinopya ng mga anti-katoliko na deklarasyon yan ng simbahang katoliko, Gregorian calendar. Wala naman sila sariling kalendaryo, di ba? Ang Tishrei 15, ang equivalent niyan sa ating Gregorian calendar ay September 25. Kung tingnan natin ang aklat mga kapatid, isang protestante na aklat na ang pamagat niyo Compact Dictionary, a Protestant version edited by Alton Brandt, page 128. Ito mabasa natin. Day of Atonement, an annual Hebrew feast, when the high priest offered sacrifices for sins of the nation. It was observed on the day of the 7th month, 10th day of the 7th month. Yon ang selebrasyon nila, no? At yon ay ang buwan ng Tishrei, Tishrei 15, at ang equivalent niyan ay September 25. Na kung tingnan natin mga kapatid ang Lucas Kapitulo 1, versikulo 11, 13, ituloy natin sa 24. Nagpakita sa kanya doon ang isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa gawing kanan ng altar na sunugan ng insinso. Nasindak si Zacarias at natakot nang nakita niya ito. Ngunit sinabi ng anghel sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang iyong asawa, si Elizabeth, ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa bata." Tuloy 24. Hindi nagtagal at naglihi si Elizabeth. Hindi ito lumabas ng bahay sa loob ng 5 buwan. Yon ang nangyari mga kapatid. So, nabuntis si Santa Elizabeth. Matapos yung pagdiriwang ng insinso sa asawa niyang si Zacarias sa templo. Na nabasa natin sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 11, tuloy sa 13 at ituloy sa 24. So ayon sa tradisyon ng mga Hudyo, ang pag-insinso ng templo ginawa nila noon sa buwan ng mga Hudyo Jewish month, Jewish calendar na Tishrei 15 na ang equivalent niyan ay September 25. At kung babasahin natin sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 26, sa ika-6 na buwan sa pagbubuntis ni Elizabeth, doon din nabuntis ang mahal na Birhen Maria. Ika-6 kawan sa pagbuntis ni Elizabeth, nagbuntis din ang mahal na Birhen Maria. Ito mabasa natin sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 26, 30-31. Nang ika-6 na buwan ng
dadalang tao ni Elizabeth. Ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, sa isang bayan ng Galilea. 30. Sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. So, nakita nyo ba ang chronology, mga kapatid? Na ayon sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 26, ika-6 na buwan mula sa pagbuntis ni Elizabeth, si Santa Maria ay nabuntis sa ating Panginoon Jesucristo. Dala niya sa sinapupunan ng ating Panginoon Jesucristo. So, yan po ay Marso 25. Dahil, muli po, kung nabuntis si Santa Elizabeth ng Tishrei 15 at equivalent ng Tishrei 15 sa Jewish calendar, sa ating kalendaryo na Gregorian calendar ay September 25. So, magbilang ka mga kapatid, ng 6 na buwan, edi Marso 25. Yon ang pagbuntis ng Mahal na Birhen Maria sa buwan ng Gregorian calendar. At magbilang ulit ng ika-siyam na buwan mula sa Marso 25, mula sa kanyang pagbubuntis sa ating Panginoon Jesucristo, edi lalabas na ang Desyembre 25 ang ika-siyam na buwan, mga kapatid. No? So, napakalinaw yan sa kasaysayan na una, si Santa Elizabeth, Tishrei 15, September 25, yon ang pagbuntis niya. Ika-6 kabuwan mula sa pagbuntis ni Elizabeth, nabuntis din ang Mahal na Birhen Maria, yon ay Marso 25. So, Marso 25, magbilang ka ng 9 na buwan, walang iba. Ang kapanganakan ay nangyari sa Disyembre 25. Therefore, Disyembre 25 ang birthday ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, sa Merit Students Encyclopedia, page 477, 350 Anno Domini, Pope Julius I declared that December 25 was the true date of the Nativity. Napaka linaw, mga kapatid. Yun ang sa kasaysayan. Pero may ginagamit sila na aklat Katoliko na pinag-chop-chop nila na nauna nating kaya mag-ingat talaga dahil kung wala kayong background yan, abay, mapauo kayo sa mga ministrong ito na ginagamit ang ating mga aklat Katoliko para pagputol-putulin. Ng isang nagngangalang Francis X. Weiser. Ganitong kanyang sinasabi sa page 61. Ang pagkakapili sa ika-25 ng Disyembre ay naimpluwensyahan ng katotohanan ang mga Romano mula sa panahon ni Emperador Aureliano, 275, ay nagdiwang ng kapistahan ng Diyos na araw, Sol Invictus, ang hindi mapananaigang araw, sa araw na iyon. Ang ika-25 ng Disyembre ay tinawag na Araw ng Kapanganakan ng Araw at idinaos ang dakilang mga paganong pagdiriwang na panrelihiyon sa buong imperyo ng pananampalatayang Mitray. Okay, may nabasa ako, sandali muna may nabasa pala ako dito sa comment section na ito, sandali, pakita ko sa inyo. Itong comment niya dito about sa regalo daw. Sandali okay, pakita muna natin. Ito. Mga kapatid.
So, si asan ba yun? Si Willie to Ombyun Lampis. Nakalagay sa Bible, yan ang sabi, dahil sa kanya, ang mga tao sa buong mundo ay nagbibigay ng regalo. Nakalimutan ko ang verse na mababasa. Okay. Okay. Salamat, no? So, sa comment ni mo, kapatid, yes, nasa Bible yan na ang pagbibigay ng regalo at yun ay tingnan natin sa Biblia, nasa Esther Kapitulo 9, versikulo 22 yan. No? Mabasa natin yan, kapatid. Esther Kapitulo 9, versikulo 22. Ipakita muna natin bago sasagutin natin yung ministro na gumagamit sa pag-chop-chop. Ito mabasa natin. Esther 9:22. As the time when the Jews got relief from their enemies, and as the month when their sorrow was turned into joy, and their mourning into the day of celebration, he wrote them to observe the days as days of fasting and joy, and giving presents of food to one another and gifts to the poor. So, yun ang mabasa natin. No? Okay, balik natin yung sinabi ng ministro na ginamit nila itong Aklat Katoliko, Christian Feast. Lumang aklat na ito. Christian Feast, Handbook of Christian Feast and Customs. No? Imagine, pati itong mga aklat na itong mga luma, ginagamit nila para pang-chop-chop-chop-chopin, pinuputol-putol, at dahil may mabasa daw umano na inaamin ng otoridad Katoliko na ang pagdiriwang ng Pasko ay ito'y galing mismo sa mga pagano. Yon. So, kung tingnan natin mga kapatid, ito ang mabasa, ang ginagamit nila sa aklat na ito, no? Ito, the choice of December 25 was influenced by the fact that Romans, from the time of Emperor Aurelian, 275, had celebrated the feast of the sun god Sol Invictus, the unconquered sun. On that day, December 25 was called the birthday of the sun, and the great pagan religious celebrations of the Mithras cult were held all through the empire. Yon ang ginagamit nila, mga kapatid. Kaya sasabihin nila, klarong-klaro yan. Nasa aklat ninyo yan. Una, mga kapatid, totoong nasa aklat talaga natin. Pero pansinin ninyo, ang naturang aklat, pinuputol kasi nila. Bakit? Ano ba talaga ang nakasulat at iniwasan nila? Ito, tuloy lang natin ang pagbasa. It is sometimes been said that the Nativity is only a Christianized pagan festival. However, the Christians on those early centuries were keenly aware of the difference between the two festivals, one pagan and one Christian on the same day. The coincidence in the date, even if intended, does not make the two celebrations identical. Yun ang iniwasan nila, mga kapatid. So, di ba? Pinagputol-putol nila. Malinaw naman ang nakasulat sa aklat na ito. Keenly aware. So, ibig sabihin, alam ng mga sinaunang Kristiyano noon pa man na iba ang selebrasyon ng pagdiriwang sa mga pagano
At iba na din ang selebrasyon sa pagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo. Pero nang sa kamay na ng INC ang aklat na ito, abay, pinagputol-putol na. Kaya mag-ingat talaga mga mahal na kapatid. No? Dahil alam nyo naman, ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakahirap pag madaya tayo sa pananampalataya. Nanganganib pati ang ating kaluluwa.